I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. But the wonder does not lie in the depression of my state, but that you found me at all is simply grace upon grace. You gave. Afternoon po sa inyong lahat. Narito muli tayo sa ating programa ayon sa kasulatan Gabay sa Kalusugan. So ngayong hapon, ako po'y makakasama ninyo at syempre kasama rin po natin si Sister Ana Patalinhog. So ngayong hapon, before po tayo mag-start, ako po muna ibabati. So magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo na-miss ko tong segment na ito, Sister Bot. Yes. Okay, so wala po muna pansamantala si Sister Lisa, pero sa mga susunod po ay makakasama niyo po siya. So ngayong hapon, gusto ko pong batiin ang mga tao po dito sa church, lalong-lalo na po ang ating technical department. Andiyan po si JL Matuga, si Miss Leona Beltran, at saka po si Serena Cleopas. At syempre, shoutout din dyan sa mga nakasama natin kanina dito sa PITC training. So, sa aking asawa nagpapahinga. So, good night. Sa mga lumabas, kay Sister siya, kay Alex, kay Kuya Sam. So, mag-ingat kayo sa pagbalik ninyo dito sa church. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng malusog na pangangatawan upang mapagpatuloy pa natin ang pag-i-ere po natin sa ating kalusugan. So ngayong hapon ay dagdag na pagbati. Hello dyan kay Michelle Donoso sa Israel, at ikaw ay mag-ingat. Ganda rin po ang mga kaibigan natin dyan sa Pangasinan, ang Camacho family. Sa aming bagong pamangkin, nagkaroon na ng baby girl si Mr. Eric Camacho. So God bless and congrats sa inyo. Dahilan sa 3 lalaki, ngayon ay meron na kayong isang babae. Okay, so ngayong hapon ay si Ate Bot naman po ang babati sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, at salamat sa pagpapala ng Panginoon. Muli tayong dinala dito upang makapag-share ng ating mga nalalaman tungkol sa kalusugan. At ganun din, pinasasalamatan ko rin sina Brother Gary na ever supportive na ating head elder. Yan, kasama din namin siya sa PITC training namin. At ngayon, aking pinasasalamatan ng aking asawa, pinakamamahal na asawa, na si Samuel Patalinghog, na supporter din ng AS, no? Siya ang president ng AS actually. At nagsusupport sa akin para makarating ako dito, na hindi ako nagko-commute. At ganun din, ang aking mga anak, pinasasalamatan ko rin sila na nagsusupport din sila sa amin. Ganon din ang aking mga kamag-anak. Ayan, si Ruth Lagaya, si Mama na siyang nagbigay ng sa atin donation ngayon para makakain tayo ng pizza. Amen, salamat. Yan. Thank you, Ma. At ganon din, nagbigay din siya ng kumbaga, tulong sa atin sa ating programa sa ASK, no? At ganun din ang pinsan ko si Ruth na siya din po ay din siya na sana'y makatulong din siya sa atin. Ayan, sa Australia yan siya nakatira. Ganun din ang ating mga manonood, sina Sister Kirma Kiriakou, alam ko naghihintay ka lang sis. At ito na kami at manood ka na. Ganon din si Brother Early, 7 Strikeland, no? Jess Obrero pala pangalan niya. Ayan, Brother Jess. Ayan, at saka ang nasusulat, sumusuporta din niya sa ASK. At ganon din ang ating mga ka-churchmate dito.
Okay, thank you Sister Boss. So bago tayo mag-opening prayer, syempre yung mga early birds kailangan nating mabati. Andito si Sister Berna, andyan si Joylyn Tuyak. Okay, shout out sa iyo Sister. Ang ganda ng iyong awit. Di kita na pa salamatan kahapon nung nag-speaker ako. So thank you sa inyo. Napakagandang boses. Actually, nag-i-improve ang boses ni Sister Oo Joylyn. naman. Mukhang pwede na tayo mag-choir. Nagsi-second voice kaya yan. Yes. And then hello po kay Jerry Corpo. So shout out. Yan kay Kuya Sam, and then kay John Lloyd din na naka-online. So maraming salamat po sa mami ni Sister Bot. Pwede ba ako makimama na rin? Oo naman. Hello mama, salamat po sa inyong support ha. Okay, so ngayong hapon po ang topic po natin ay napakaganda. Ito po ay may topic na hypertension. Pero bago po tayo magsimula, ay sama-sama po tayong pumikit para po sa ating panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, isa na naman pong pagpapala na upang magkaroon po kami ng bagong kaalaman upang mapanatili po namin ang aming mga katawan na kasang-ayon po sa inyong banal na kalooban. Nawa ang templo na ito na pinagkalob niyo po sa amin ay maingatan po namin hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Nawa ang aming matutunan ay hindi lang po namin maisagawa sa aming tahanan, ngunit ma-extend pa po namin ito sa mga taong mga mahal namin sa buhay. Salamat Panginoon sa pagpapala ng kalusugan at nawapakaingatan ng aming programa mula sa umpisa hanggang ito po ay matapos. Ito lang po ang manghiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Ayan, so ngayon po ang ating topic ay napakaganda is hypertension. O kung iba, ang tawag dito is high blood pressure. Ang pagkakalam ko kasi Sister Bot, ang mga nanay na high blood pag wala daw pera. Totoo ba yan? Kaya may nakikita ko sa Facebook, ito na may joke-joke lang, may nakita ko sa Facebook, pag masakit daw yung ulo ng mami, tatapalan daw ng maraming 1,000 pesos sa ulo, nawawala daw yung sakit ng ulo. Ba, maganda Tapos masakit talaga. daw yung tuhod, tatapalan ng mga 10,000, wala na agad arthritis, Sister Bot, pwede na mag-shopping, So ito yung mga joke na nakikita natin sa social media, pero alam niyo po ba, sa aming mga taga-subaybay, hindi po joke itong sakit na ito. At yan ang dapat nating malaman, paano ba tayo makakaiwas sa mga ganitong uri ng karamdaman? Kasi alam naman natin na, di ba, Sister Bot, sa paglilingkod, kailangan malusog ang ating katawan. Pero kung may mga ganito tayong karamdaman, paano na? Sabi ko nga kahapon dun sa AY, mas masarap maglingkod, Sister Bot, na malusog at mahaba ang buhay. Kasi ako, hindi ako naniniwala, Sister Bot, na stretch to the limit, talagang uubusin mo yung lakas mo. Diba, ang ating katawan ay ito ay templo ng Diyos. Kaya dapat ingatan natin ito. Kung sabi nga na kung kaya pa natin maglingkod hanggang 90, why not? Huwag natin abusuin ang ating katawan. So, dapat ito'y ating alagaan. So, napakaganda ng ating topic kasi malalaman natin ngayong hapon, ano ba itong hypertension na ito? At paano natin din ito maiiwasan? May mga tao ba talagang namamana daw? Sabi, namamana kasi yung sakit. Kapag yung nanay ko, high blood. Ako din high blood na, may mga ganun ba? So ngayong hapon ay sisimulan po natin, Sister Bot, ano nga ba ibig sabihin ng hypertension? Ayan, oo. Ang hypertension ay yung pagsisikip ng mga daanan. Kasi yung flow ng dugo natin, meron niyang ritmo, Kung ilang seconds yan, dapat nandun na siya sa heart or nandun na siya sa mga extremities natin, yon ganun. Ngayon, pag nagkaroon yan ng parang blockage, or pagsisikip sa mga ugat kung saan dumadaan ang ating mga dugo, yon nagkakaroon na ng pressure, Parang nakakita na ba kayo ng hose, Yung hose na nagfo-flow yung tubig, pagka sinarhan mo yung pinaglalabasan ng tubig, nagkakaroon ng pressure, di ba? Yan, sumisirit yung tubig. So, ganun din sa ating katawan. Kapag sumikip na yung daanan, dahil nga, ang puso natin, pag nag-pump yan, may pressure yan. So, yun, kailangan makarating na kung saan man ng lupalop ng ating katawan, yung dugo. Ganun yun. So, pag nagkaroon ng pressure or pagsisikip sa isang ugat, doon na nagkakaroon ng mataas na pressure ng dugo, Hindi makadaloy ng maigi ang ating mga dugo. Kung minsan, kapag mamalas-malasin ka, yung unang atake pa lang ng high blood pressure, tigo ka na agad. So, kailangan talaga ay maging maingat tayo. So, malalaman din yan kung mataas ang pressure ng dugo mo sa pamamagitan ng
pagkuha sa iyo ng BP, no? O yung blood pressure na ginagawa nila, 'di ba? Nilalagyan ka sa braso mo ng halimbawa aneroid or halimbawa naman yung digital, yan. Tapos i-check yung pressure ng dugo. Ngayon, makikita po ninyo sa screen kung ano yung normal na pressure ng dugo. Less than 120. Yun yung systolic, yun yung unang naririnig, no? Sa ating blood pressure. Ngayon, pag pababa na ng pababa, pahina ng pahina, yung pinakahuli, ang tawag doon ay diastolic, no? Ito naman dapat ay less than 80, no? Yan yung normal. Pagka tumaas, ayan, nakikita nyo rin, tumataas din yung number, no? Nagiging 120 ang systolic, pero ang diastolic ay less than 80, no? So, nakikita ninyo yung parang abnormalities. Pag high blood pressure na siya, o stage 1 na yung inyong hypertension, magiging 130 ang systolic nyo, o kaya naman yung ating diastolic ay 80, no? Ayan. Pag high blood pressure na second stage, yan. Or stage 2, mataas yung systolic, 140 or higher, at mataas na rin yung diastolic, 90 or higher. At yung delikado na pamuuna ng dugo or kumbaga yung nagra-rupture yung ugat, ay ito na yung hypertensive crisis, no? Na kailangan na talaga na pumunta tayo sa doktor para ipa-check kung ano ang dahilan ng ating hypertension, no? Yan, mas mataas na sa 180 at mas mataas na rin sa 120 yung ating diastolic. Yan po yung hypertension. Para kung magpapa-check up kayo, kukuhanan kayo ng BP. Yan, malalaman ninyo kung may abnormality sa inyong pressure ng dugo. Okay, so thank you, no, Sister Bo. So, alam niyo po mga taga-subaybay, napakahalaga kasi ma-monitor natin yung ating blood or ang ating BP. Kasi nga po, may mga normal kasi tayo, Sister Bo, di ba? Katulad ko, normal na sa akin yung 90/70. Kaya kayo po, dapat na-monitor nyo rin ano yung normal sa inyo. Kasi tatanungin naman kayo pag kinuha ng BP, ano bang normal mo? Kapag sumobra-sobra ka, abay, may problema na. Kaya po pinag-aaralan natin ito, mga taga-subaybay, mga kaibigan, kasi po, ang ating dugo ay buhay. Kapag po hindi nag-flow ng maayos ang ating dugo, hindi po yan magsisend ng signal po sa ating brain at magkaroon tayo ng maraming damages sa ating katawan. Kaya nga, napakahalaga na namomonitor. Kaya nga, Sister Bot, siguro mas mahalaga sa ating tahanan kahit pa paano may isang tao marunong kumuha ng BP. Oo. At tayo mismo ay magkaroon niya ng BP sa ating tahanan para kapag may emergency, ay mayroon naman tayong magagamit at ma-identify natin bakit pala siya gano'n. At sabi nga ni Ate Bot, pag mas mataas na doon, dapat ay isugod na sa ospital. Huwag na tayo masyado magdoktor-doktoran kasi po, napakadelikado niya kasi nga, ang ating dugo ay connected sa brain. So, pwede nga pumutok, pwede tayo magkaroon ng stroke, or pwede naman magkaroon tayo ng cardiac arrest na kung saan ay wag naman natin kahantungan. Kaya po pinag-aaralan natin ngayong hapon, ano ba yung tama na sukat ng ating mga dugo para ma-monitor natin. At the same time, kung pataas ng pataas, baka kailangan na natin mag-diet, kailangan natin mag-cleansing, at kailangan na natin magpa-check up at malaman ano ba yung causes ng ating hypertension. So let's go to our second question. Sabi daw po dito is, ano daw yung mga kategorya ng hypertension? So, i-discuss po ni Ate Bot, ano ba itong mga iba't ibang mga kategorya? Meron pa pala yung categories, merong sigurong primary, parang secondary, may tertiary pa ba, Ate Bot? Dalawa lang siya, no? Ayan, dalawa lang siya. Ang ibig sabihin kasi nito ay yung pinanggagalingan, no? Kung bakit may hypertension ng isang tao. Yan. Yung una, yung tinatawag na essential primary hypertension, ay ito ay nangyayari kapag yun na nga, nakita natin yung ating blood pressure ay mas mataas o mas mababa kesa sa normal, no? At ang condition na ito ay pinanggagalingan na ito
dahil sa medyo malaki na tayo. Titingnan natin yung katawan natin, baka masyado na tayong malaki, kaya tayo nagkakaroon ng abnormality sa ating pressure ng dugo. Or meron naman tayong family history na tinatawag, no? Na si lolo o si nanay o si tatay, merong mga high blood din. Sabi nga ni Kuya Lino, high flat. High flat. Ayan. Ngayon, pwedeng mamana natin. Pero sa totoo lang, kaya mo na mamana ay dahil sa paraan ng kanilang pag-aalaga sa'yo. Kasi yung lifestyle nila, iaano lang nila sa'yo. Ano yun? Iaayon din lang, no? Yan. Ipapamana nila sa iyo yung kanilang taste buds. Kaya ganon. Nagiging lahi daw, sabi nila, no? At yung pinaka talagang totoo na kung bakit nagkakaroon ng high blood pressure is unhealthy diet, no? Yung kahit ano na lang isusubo natin, ano? Basta masarap sa ating panlasa at yun, okay na, no? Basta okay na, nabubusog na ako niyan, masaya na ako, o yan. Yun ang mahirap, no? So yun yung primary. Yung secondary hypertension naman is kapag ka talagang may problema, pinanganak ka na may problema yung mga organs mo. Ayan. Kaya naman, madalas naman kasi talaga, perfect yung ating organs pag pinanganak tayo. Yes. Along the way, sa ating pamumuhay, dahil nga pasaway sa pagkain or sa lifestyle natin, laging puyat, so nagkakaroon ng problema sa mga organs natin. Ang unang-una dyan, yung kidneys natin. Kapag ka may problema ang kidneys natin, dahil mahilig tayo sa mga masasarap na pagkain, malasang pagkain, alam nyo ba, ang kidneys natin, nahihirapan kasi lumalapot yung dugo natin, lumalapot yung ating, lymphatic system. So, mahirap lumusot yun sa kidneys natin, no? Kaya nagkakaroon ng damage, no? Kaya yun, kapag ka nagkaroon ng problema ang kidneys natin, ang arteries natin, ang puso natin, yung endocrine, yung nandito sa lalamunan natin, endocrine yan, no? Yan yung essential din yan sa immune system natin, no? Yan ay maliit lang siyang organ, yung endocrine natin. Pero napaka-powerful niya. At ito yung tinatawag na secondary hypertension, no? Kapag galing na sa mga organs natin, yung problema. At ganun din sa mga nagbubuntis, kasi nga, minsan, yung mga buntis, no, kung ano, ay, naglilihi ako sa ganito, naglilihi ako sa ganyan, o, diba? O, diba, masarap nga naman ang pagkain. Ayan, tuloy. Kaya, tumataas yung blood pressure, no, ng buntis, dahil nga sa masasarap na pagkain. Okay, so ayan napakaganda ng diniscuss ni Ate Bot. Nalaman natin na may dalawa palang categories ang hypertension. Buti walang pangatlo na tertiary. Oo. So primary and second. May narinig nga rin po akong doktor online. Sabi daw nilang sakit na mama na iba't lahat naman ng sanggol na pinanganak very healthy. Unless sa newborn screening ay nakita talaga may mga depekto na mga organs. Pero basically, ang Panginoon napakabuti nilikha niya tayo ng from the start tayo ipinanganak. Yun nga lang Sister Bo, tama. Kami mga mothers kasi matitigas ang ulo. Habang pinagbubuntis yung kanilang mga anak, sige ng kain ko ano lang yung paborito at hindi rin kumakain ng nutritious food. At the same time, ang tao kasi parang pleasure ata natin, kaligayahan natin ang pagkain. So minsan kapag talaga masarap, hindi natin mapigilan. Pero ako natutuwa mga taga-subaybay. Si Ate Bot kasi gumagawa ng veggie food, masarap. Sabi ko nga, pwede pala mag-vegetarian na masaya. Kasi may iba gumagawa ng veggie food, hindi mo makain. Ibig sabihin, pwede tayong gumawa ng masarap para na-enjoy na ating family. Para hindi naman pagtingin, naku, vegetarian na naman, wala na namang lasa. Pwede po tayo magdagdag ng spices na natural para maging masaya naman, para na-enjoy nila. At the same time, healthy din naman ang mga pagkain na ini-intake natin. Okay? So, punta po tayo sa number 3. Sabi daw po rito is, ano ba Ate Bot yung mga factors or yung mga bagay
na nagpapadagdag or nagdudulot ng ating hypertension. Ito ba ay biglaan na lang, ninervyos ako, ay high blood ako kasi nakita ko yung kaaway ko. So ano ba yung pinanggagalingan ng itong mga hypertension na ito? Bakit tayong mga tao, minsan atibot, no, dati sabi nila, sa old age lang nangyayari yung hypertension at high. Pero bakit sa ngayon, atibot, ang bata pa, 20 years old, 30 years old, 40, ay nagkakaroon na agad ng high blood. So malalaman natin, i-discuss ni atibot, ano ba ang mga factors na nakaka-contribute po sa pagkakaroon ng hypertension? Ayan. Unang-una, nandito nakalagay dyan, makikita ninyo, yung mataas na maalat na pagkain, ano? Yan, masyadong mataas ang ating intake. Katulad ng halimbawa, pritong isda, 'di ba? Lalagyan mo 'yan ng asin, 'di ba? Para maging malasa siya. Tapos pagkakain ka na, lalagyan mo pa ng ketchup. Ang daming mataas din ang content ng ketchup, ng salt, 'di ba? O kaya naman yung iba, pagka pritong isda, maghihiwa ng kamatis, sibuyas, tapos lalagyan ng toyo. May suka diba? pa. May suka pa. O, diba? Maalat pa rin. So, ganyan. Kasi nga, yung panlasa natin, masyado tayong nagdidepend na kapag mabubusog ako pag masarap. Diba? Ganyan. Bakit kaya? Dahil yan doon sa ating brain, no? Na ating sinanay, parang inispoiled natin yung ating brain na kapag masarap, yun lang ang tatanggapin niyang kakainin, no? Hindi natin alam na ang Diyos, nagbigay talaga siya ng, galing naman talaga sa Panginoon yung panlasa natin eh. Kaya nga niya, ang dami niyang ginawang mga fruit trees, mga halaman, iba-iba ang lasa nila. Alam niyo ba yon? At kapag ka nag-combine kayo ng mga yan, nako, lumalabas yung umami, alam mo yon, yung malinamnam na panglasa. 'Di ba? Pero, hindi yan ninyo ma-appreciate kapag sanay kayo sa matataas na uri ng panlasa ng pagkain. No? Hindi nyo ma-appreciate. Kaya ang gawin ninyo, nag-ano na agad ako ng no? May gamot na agad. Hindi, kasi baka makalimutan ko. So, gawin nyo, sa umaga, mag-ano na kayo ng, sanayin nyo yung sarili ninyo na uminom ng hot water. Hindi naman yung masyadong hot, warm lang, ganon. Pero hindi malamig, no? May warm na malamig eh. So, kailangan mainit. Yan. Makakatulong yan sa ating bibig, no? Para malinis yung kanyang panglasa. Yan. Or kaya naman, pag severe yung sabi nga ni Dr. Tam, naalala ko eh, ang unang-una daw dapat operahan sa tao ay yung dila. Kasi nga, yun na nga, kaya siya nagkakasakit dahil nga sa kanyang panlasa. So, gawin po ninyo para to cleanse our taste buds is kalamansi or dalandan. Yan. Pure yun iinumin nyo sa umaga. Don't worry, hindi yan acidic sa tiyan pagpasok kasi alkaline yan. No? Alkaline yan sa tiyan. So, yun po ang gawin ninyo. At meron lang siyang panahon hindi yung araw-araw hanggang 1 taon, hindi ganon. Hanggang sa lang, mga siguro 2 weeks, ganyan. Mga 2 weeks, ganyan. Ang gawin ninyo para makorek lang yung inyong panlasa. Low potassium. Alam nyo ba yung potassium? Galing to sa prutas, no? Kapag mababa ang intake natin ng fruits, yan, tumataas yung ating blood pressure, no? Kasi may mga nutrients yan, yung saging, yung mga iba't ibang klase ng prutas, may nutrients yan sila para gumana yung ating daloy ng dugo. Nakakatulong yan sila. Obesity, yan nga, yung paglaki natin, no? Kasi, kaya yan lumalaki tayo dahil yung fats, yung tinatawag na LDL o yung bad fats. Yan, no? Yan yung bumabara, no, sa ating mga ugat. Kaya minsan, no, madalas pa ang gagawin ng mga tao, kakain sa fast food, tapos mamantika kasi pinirito, or kahit pa sinabi mong inihaw, pagdating sa'yo, mamantika pa rin.
Di ba, no? Tapos ginisa yung gulay. So, puro mantika. Mga ano pa naman yun? Mga hindi magandang klaseng mantika. Di ba? So, pag nainitan kasi ang mantika, nagiging carcinogens yan, no? At nagiging LDL or bad cholesterol. So, pag pumasok sa katawan natin, ang gagawin ng katawan natin, since hindi naman yan kilala, i-store niya lang yan sa mga ugat, sa mga muscles natin. So, ang mangyayari, lalaki ka. 'Di ba? Ganun yun. At yung daanan naman ng dugo ay liliit. Yun ang problema dun. Arterial plaque, yun na nga, na-explain ko na. Nagkakaroon ng build-up, no, sa ating mga ugat, no? Yung mga taba na kinakain natin. Kaya nga yung nakakita ako ng ng pag-oopera ng bypass, yung sa puso. Grabe, parang cheese talaga yung lumalabas dun sa ugat ng puso. Sarap ng cheese, no? Ay, naku, yung cheese na yan, isa yung culprit. Ang taas ng salt niyan. Tapos pa, animal base pa siya, no? So malaking problema 'yan. Pero sorry ha. Napakain tayo ngayon. Mag-cleansing na lang kayo. Minsan lang naman daw. Minsan lang. Uminom ka. Huwag na kayo maghapunan mamaya ng after 6. Ha? Yan. Yun ang gawin ninyo. Kain daw sila ng cake. Oo. Kain kayo mga 4 o'clock to 5 ng hapunan. Tapos maaga kayong matulog. Tapos kinabukasan, magpa-araw kayo. Ay, sinabi ko na agad yung gamot. Ayan, one of, paraan niya ng cleansing. Yan. Ngayon, lack of exercise. Yan, mga hindi tayo kasi kumikilos. Galaw-galaw din minsan. 'Di ba? Ayan, galaw-galaw din minsan. So, kailangan, kasi sabi nung isang teacher ko, pagka hindi mo daw iginalaw yung paa mo, maya-maya, mga ilang panahon, hihilahin mo na daw yan. So, paano na yun? Diba? Kasi hindi nagagalaw. Hindi ginalaw. Hindi pinagalaw. So, hindi na siya gagalaw. O, hihilahin mo na lang yan. So, kailangan mag-exercise tayo. Smoking. Ayan. Alam nyo ba, pagka nag-smoke tayo, at mahilig pa tayo sa mataba, mabilis yan siyang magpatigas, no? Nagiging plaque agad yung taba na in-intake natin dahil sa smoking, no? Dahil lason yan eh. Tapos papasok mo sa katawan mo. So, wala siyang magandang benepisyo. Yan, papasok tayo sa temperance, no? Ano sabi ng temperance, no? Shunning or wag kang kakain ng bagay na makakasama sa'yo. Or wag kang mag-intake ng bagay na makakasama sa'yo. O wag mong gagawin ang isang bagay na makakasama sa'yo. Pero kung makakabuti naman, wag naman sobra-sobra in moderation. Yun yung ibig sabihin ng temperance. So, ang smoking ba, meron ba siyang benefit? Wala. So, wag mo na talaga siyang gawin, no? Alcohol, ganun din. Same as smoking. Nakakadagdag lang siya ng hypertension, no? Kung hypertensive na nga kayo, tas inom pa kayo ng alak, ay didinagdagan nyo lang ang hirap ng katawan ninyo. Kasi sugar yung alcohol, no? Ang sugar, nakakadagdag yan ng sira sa ating lapay or sa, ano ang tawag doon sa English? Lapay? Liver, yan. Sa ating liver, nakakadagdag siya ng pagod o hirap sa liver natin. Sunog baga, kumbaga. Yan pati sa baga natin. Pag sinabing umiinom ng alak, sunog baga. Sa totoo lang, totoo yun. Pati yung si smoking, sunog baga. Kaya maawa po tayo sa ating mga organs, no? Yan yung mga bagay na nagko-contribute, kaya tayo tumataas ang pressure ng dugo. Okay. So, actually, Sister Bota, napakaganda ng mga diniscuss mo, no? Kasi kung tayo kasi walang pagmamahal sa templo ng Diyos na binigay sa atin, talaga nang aabusuhin natin. Yung nga napakinggan kong doktor, yung mga nagiinom daw ng alak, sinisira nila yung kanilang liver. Ang kaya lang daw i-digest na alcohol ng ating liver is 10 grams. Samantalang yung isang bote, 35, tapos isang oras dapat 10 grams lang, inuubos mo. Hindi masisira talaga ang atay. Kaya pala, Ate Bot, yung mga manginginom,
una nasisira ang atay, later on, nagkaka-diabetes kasi magkakakonect yan. Tama. Kaya po mga kababayan, mga taga-subaybay, ingatan natin ang ating kalusugan kasi gusto pa naman nating mabuhay na matagal-tagal, masaya pa rin mabuhay kahit medyo mainit sa bansang Pilipinas. Di ba nga, Ate Bot, yung mga nanlilimos nga, Oo. yung mga walang makain, nagtsatsagang mabuhay, tayo pa kaya? So medyo bawas-bawasan natin yung kaligayahan ng ating mga bibig. Ayan. Kasi di ba sa Bible din, ang ating mga labi parang two-edged sword. Ito rin ay nakakasira ng ating kapwa. At the same time, nasisira din ang ating katawan. Okay, punta po tayo sa next question. Gusto ko talaga itanong to kay Ate Bote. Bakit may mga tao na mahilig sa maalat? Yung iba naman, type nila yung matamis. Sabi ni John Lloyd, paano po yung mahilig naman sa maasim? Ay, ako, mahilig din ako sa maasim. Maasim, maanghang, at matamis. Sabi ko, dapat sa Korea ka tumira. Sabi ko, gano'n ang mga pagkain sa Korea. So, nakakapagtaka rin, Ate Bot, iba't ibang nationalities, iba-iba rin ang mga gusto natin. Tama ba? So, ito ba ay dahil special tayo sa Panginoon or talagang nasanay tayo sa ganitong uri ng mga panlasa? Oo. Ayan. Kasi, di ba, yung ating brain, meron niyang connection na nabanggit na yan dati dito, yung ating vagus nerve, no? Nakakonect yan sa tiyan natin. So, kung ano yung ini-intake ng tiyan natin, yun din yung pleasure, no? Yung pleasure na dumadating sa ating brain, no? Kaya ang mga tao, once na natikman nila yung isang bagay kahit maalat, ang gagawin niya ng vagus nerve, iaakit yan sa brain natin, uy, masarap to, lalo na kung crunchy. Kaya, di ba, maraming tao ang hilig nila sa mga chips, o mga binge eater dyan, o di ba? Minsan, makikita mo yung chips nila nasa loob ng aparador nila. Nasa tabi ng bed nila. Mga gano'n, no? Kasi yun yung, comfort food na tinatawag, no? Para sa kanila, nakaka-comfort yun. Every time pa naman, ang dami pa naman ngayon stressor ng mundo. Nadagdagan dahil sa internet, sa media, sa social media, di ba? Dumami tuloy yung problema ng brain natin. Ang dami niyang ginagawa, no? So, mabilis ang stress ngayon sa ating sarili. Ngayon, ang madalas ng tao kapag ka na-stress, anong ginagawa niya? Nag-stress eating. Kain ng kain. Yan. Uy, naisip, nag-crave ako sa ice cream ngayon. Ayan. Ang ice cream, may salt din yan. At may sugar, di ba? Tapos, nagki-crave ako sa sa burger. Ang sarap nun, di ba? Yun tuloy ang nangyayari. Kaya tuloy, hindi na binapansin yung content ng salt sa pagkain dahil ang parang tawag dito, pinaka-proyekto mo na lang. Ano nga tawag doon? Yun yung goal mo. Yun. Yung goal mo na lang ay yung lasa. 'Di ba? Yung lasa ng pagkain. Hindi mo na iniintindi kung ano ang value ng nutrients niyan. 'Di ba? Kaya yun na nangyayari. So, kaya ngayon, maraming, tinan mo, kahit saang lugar, kahit sabihin pa, mahirap na nga ang Pilipinas, pero napakarami nating fast food. Diba? Kahit saang lugar. Pero mo ang Jollibee, ilang metro lang ang layo, meron na naman Jollibee. Pwede mo nang lakarin eh. Pag nainis ka doon sa isang branch ng Jollibee, punta ka sa kabilang branch. Di ba? Lapit lang. Di ba? Maraming choices, no? ng fast food. Bakit ganon? No? Kahit sabihin mo pang wala kayong pera or konti lang yung kinikita mo, pero nagkakaroon ka pa rin ng ginagawa mo pa rin yung paraan para makakain ka doon, 'di ba? At saka yung mindset pa ng tao na, pag ako kumain dito, mayaman ako, or may kaya ako, bakit kayo lang? Ganon. Kami din, 'di ba? Mga ganon. Kaya tuloy, hindi nila naiintindihan na sa ganong mindset nila, nasisira yung katawan natin, no? Ayan. Tapos meron dito, why do we eat so much salt? Hindi natin alam yung tuyo. Pag malamig na ang panahon, lalo na berna, no?
Pagising sa umaga. Amoy ko sa kapitbahay noodles na Ay, may naku. pritong tuyo. Totoo Tapos yan. may fried rice, may bawang-bawang. Wow. Para ayaw mo na pumasok sa school, Ate Sha, no? Ganon ang ano, no? Diba? Yung amoy pa lang, ano na ng ating brain, diba, no? Yung ating dopamine hit. Diba? So, magkikrave ka na rin nun. Ay, gusto ko rin yun. Diba? Ang madalas na naaamoy ko yung piniritong isda. Naku, ang sarap nun. Paborito ko kasi yun. Pero ngayon, iniwas-iwasan ko na. Kasi nga, hindi siya maganda sa katawan, no? Ayan. Tapos yun nga, yung fried chicken. Uy, saan ka galing? Sa KFC. O, diba? Ang sarap nun. Diba? Tapos, canned chili beans. Yung mga, wala na kasing time magluto. O, di bibili na lang ng delata. Tapos iluluto. Ayan, ang tataas ng kanilang mga salt, no? Siyempre, para naman maano siya. Ano nga tawag doon? Hindi siya masira agad. Preservative. Ma-preserve siya. Kaya mataas ang salt nun. Potato chips, yun na nga. Dahil yan sa crunchiness, yan, nakakabigay yan ng reward system sa ating dopamine. At ganun din yung corned beef. Ilang taon na ba akong hindi kumakain ng corned beef? Hindi na ako nakakain kasi nito. Pero sa totoo lang, pag naamoy mo to, mapapakain ka, di ba? Pag ginisa, tapos dry, tapos may potato. Tapos may sibuyas na hilaw. Sibuyas, diba? Ganun yun eh. Ganun ang pagkain. Pero ewan ko tuwing kasi Ate Bot, pag nakita ko ng canned food, unang naiisip ko yung preservatives nun. Yun na nga. Kaya basically, hindi na talaga ako bumibili niya. Hindi na rin alam na anak ko yung nasa ata ng corned beef. Hindi niya alam. Mabuti nga yun, hindi alam ng mga anak natin eh. Kaya lang kasi noon, lalo na kung meron kayong mga kamag-anak sa abroad, tapos magpapadala sila ng balikbayan box. Lagi talagang may corned beef. Diba? Kaya yun. Alam mo ba sa US, nung nakapunta ako doon, ibang-ibang klase ang texture ng beef nila. As in, sobrang malambot talaga. Kaya mas hindi katulad dito. Dito kasi medyo matigas, yung magsasawa ka kaagad. Parang hindi ka masyadong magaan. Tapos ang mahal pa, ganyan. Sa US talaga, napakalambot ng baka doon. Kaya kaya talagang sila, no? Mga mabifi sila, no? Ganon. Kaya ang nila, ang isa sa pinaka parang pagkain nila na pupuntahan mo sa lugar nila is corned beef. Yan. Napakataas ng salt niyan. Yung cheese, ayan, yung keso, no? Ang sarap pa naman kasi niyan. Alex, sa totoo lang, ng cheese, Alex, no? Masarap talaga yan. Pero nasa Bible yun, di ba? Yes. Si Abraham kumain ng cheese. Pero iba yata yung pagkagawa nila ng cheese eh. Yan. So, hindi. Tsaka meron ding research ngayon kung paano, bakit kasi nagkaroon ng, sa Middle East, alam mo ba, nag-research sila doon, bakit hindi sila nagkakaroon ng hypertension? Samantalang, kumakain sila ng karne doon. Yun yung main nilang pagkain. Pero wala silang hypertension. Ano daw ang kaibahan? So mamaya, malalaman na, pag may time pa tayo, madidiscuss natin yan. Tomato sauce, ayan. Yung tomato sauce, akala natin, di ba pag mag-spaghetti tayo or something na, yung mechado, menudo, yung mga ganyan, lalagyan pa natin ng asin. may asin na rin siya. May patis. Diba? Yun, pero sa totoo lang dati, paborito ko yung mga ganyan, mga masasarap na pagkain na ganyan. Kasi yung tatay ko, chef yun eh. So, lahat ng mga masasarap na klase ng pagkain na titikman ko, ayan. So, hindi natin alam, mataas din ang salt niya. Apple pie. Uy, masarap to, apple pie. Mango pie nga, nung kahapon kumain na kami anak ko. Kaya nga eh. Yung buko pie, maalat din. Diba? Pero mga paboritong pagkain natin yun, Kaya lang, alam natin na hindi tamang kumain ng marami, no? At saka hindi lagi-lagi. Yan. So, kailangan, in moderation lang. So, yan po mga kaibigan, yung mga content ng salt sa mga paborito nating pagkain. Okay.
Okay. So actually, Ate Bot, may isang culprit pa rin yan eh. Sabi, the worst culprit is yung mga napauso sa social media. Oo. Sa Pilipinas lang na maraming unlimited eh. Sa ibang bansa, napakamahal ng unlimited sangyup at walang ganun. Pero sa Pilipinas, diba, unlimited rice, diba? Ano pa ngayon? Unlimited Wings. chicken wings. Unlimited sangyup. Kaya maraming mga Filipino naman nakikiuso. Alam mo, yayaman talaga mga businessmen sa Pilipinas. Totoo. Ngayon, yung mga mukbang, tabi-tabi na yung mga sangyup. At ngayon, ang sangyup, hindi na 499. 199 na lang. O, diba? Ang tanong, gaano kaya kayo kahaba mabuboy? Baka 199 days, tigok ka na rin kung linggo-linggo kayo nagsasangyup. Kaya pag nakita ko ng sangyup, actually, Ate Bot, masarap magsangyup, pero kami, once a year lang. Kasi nahihilo ko sa uso, kasi ako yung tagaluto. Sabi ko sa anak ko, pagtapos sa sangyup, ang sakit ng ulo ko, punta tayo ng McDo, mag-ice cream tayo, para mahimas-masa naman ako. Masarap siya, pero hindi maganda sa ating katawan. Siguro, pwede tayo niya kumain sa sometimes lang. Huwag naman linggo-linggo, kada may birthday. Paano, Ate Bot, kung ang family members mo is 20? So, mahigit pa sa every month, nasa sangyupsalan. Kaya mga Filipinos pa naman, unlimited soft drinks. Ang hilig natin sa unlimited. Kaya pag tayo nagkasakit, unlimited din. Ang problema, Sister Bot, sa ating bansa, hindi masyado maganda ang ating mga medical insurances. Sa ibang bansa kasi, check-up libre every year. So, tatanungin ko sa yung mga taga-subaybay, sino ba nagpapacheck up sa inyo every year? Pakitaas ang kamay. O, di ba wala? Kaya lang kayo pupunta ng ospital pag inatake na kayo. Doon yung malalaw, ay, ang dami ko na palang sakit. Alam niyo po, sa bansang Korea, napakaganda ng kanilang rule. Kapag hindi ka nagpa-check up ng 1 taon at nagkaroon ka ng malalang karamdaman, hindi nila susuportahan ang pagiging cancer, nagkaroon ka ng stage 4 cancer kasi pinabayaan mo. Sa kanila kasi, prevention is better than cure. Dapat every year ka magpa-check up para makita nila kung anong problema mo at maaagapan agad. Sa Pilipinas kasi, ang mahal ng check-up, no, Ate Bot? Oo. Kung pa-check-up ka pa lang, no, doktor pa lang, gamot pa lang, parang ma-high blood ka kahit wala kang high blood. Wala pang gamot yun. Wala pang gamot. Diba? Tapos pag na-confine ka, emergency, magkano at emergency? 1,000 plus or 2,000, 3,000? Grabe. Imbis na wala kang high blood ka sa taas ng bill. So, ang mga Pilipino, sige, kain na lang kasi nga, Ate Bot, masasayahin daw mga Pilipino. Kaya tayo, basta't masaya, okay lang mamatay ng maaga. Pero sa mga taga-subaybay, isipin natin tayo may responsibility. Una, sa ating Panginoon. Pangalawa, yung mga nanay, kayo po ang may hawak ng kalusugan ng inyong pamilya. Kayo ang nagluluto. So, ingatan ninyo ang kalusugan ng inyong pamilya. Kasi tatanungin ng Panginoon, ano nangyari sa anak mo? Naku, 20 years old, namatay ng high blood kasi laging gusto prito. Ayan. So, mga taga-subaybay, mag-ingat tayo sa mga unlimited. Huwag nating isipin na unlimited ang buhay. Limited lang po ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Okay, punta na po tayo sa next question natin. So, Ate Bot, may maidadagdag ka pa ba doon? So, ba't gusto ng maalat? Kasi nga, halos lahat ng kinakain natin talagang may salt. Ang iba naman, mahilig din naman sa matatamis, katulad ng chocolate at saka icing, pero hindi nila alam, may salt din yun. May salt din Neutralizer kasi po ang salt. Okay, next question is punta tayo dito, Ate Bot. Paano natin may iwasan or mababawasan ang pagkakaroon natin ng hypertension? Kasi actually, pwede ito talagang maiwasan, pero mahirap na itong tanggalin pag nasa sa atin na ito. Dapat talaga control lang. So, i-discuss sa atin ni Ate Bot, paano ba ito marireduce o mababawasan or kung pwedeng maiwasan ang hypertension? Ayan. Ang sinabi mo nga kanina na mahal nga ang medical dito, no? Mga fees, no? Magpapa-check up ka pa lang, laglag na agad yung 1,000 mo. Wala pa yung gamot, hindi pa nasabi sa iyo ng doktor kung anong sakit mo or kasi may laboratory test pa, 'di ba? Pagbalik mo, laglag ulit ang 1,000. Follow up 'yun, 'di ba? So malaki talaga ang problema ng ating bansa tungkol sa healthcare, no? Pero ang maganda rin sa ating bansa, kahit paano, ang mga tao marunong mag-research about sa lifestyle medicine, 'di ba? Yun ang pinakamaganda sa atin kasi hindi tayo dependent sa mga katulad niyan, mga healthcare na yan, sa mga hospital, sa mga doktor. At least tayong mga Pilipino, kung sa tingin natin ito nakakatulong sa atin to, yung damong Maria or oregano, yan, ginagawa natin yan, di ba?
iniinom natin yan, tapos hindi tayo nagsasarili. Pag nalaman nating maganda pala to, hindi natin sinasarili. Sinasabi natin, di ba? Sinishare natin sa iba para sila din kumbaga makapakinabang sa ating mga naranasan na ginhawa dahil dun sa mga herbs, o kaya naman sa tamang pagkain, di ba? O kaya naman sa tamang lifestyle, kung ano ang makakatulong sa atin. Yan. So, ang isa dito, nakalagay dito ay reduce your sodium intake. Talagang bawasan ang pagkain ng maalat. Kaya nga, nung dati, tinutulungan ko yung asawa ko na makarecover, laging bland talaga yung lasa ng pagkain. Sabi ko, anong lasa? Walang asin. Pero may asin yun. Kaya lang kasi nga, nasanay siya sa mataas na panlasa. Kasalanan ko rin naman dahil noon, ganun, masarap akong magluto, masarap akong maglagay ng pangpalasa. Ay syempre, ngayon, ay kailangan na siyang bawasan ng asin. So, ganun po, no? Isanayin po natin ang ating sarili na mababa lang yung ating panlasa. Yung tinatawag na threshold, no? Threshold ng panlasa mo. Yan. Ngayon, pangalawa, mag-exercise at gumawa ng mga bagay na makakatulong sa iyo, no? Kasi ang exercise, alam natin na ito ay nakakatulong na magbawas, no, ng taba. At nakakatulong magparami naman ng muscle, no? Ayan po. So, ito, pagka ganun ang ginagawa natin, natutulungan din yung mga organs natin. Katulad niyan, halimbawa, imbis na yung kidneys lang ang labas ng liquid natin na marumi, pag nag-exercise tayo, papawisan tayo, 'di ba? So mababawasan yung trabaho ng kidneys. O, 'di ba? Dahil sa skin natin, doon lalabas yung dumi, no? O, kaya iyan ang maganda sa exercise, no? Nagkakatulungan ng mga organs natin sa katawan. O, dapat dito kumain daw tayo ng maraming potassium-rich foods, no? Or yung tinatawag na fiber-rich foods. Yan. Kasi sila yung tagawalis, no? Ng dumi sa ating tiyan. Tandaan natin na itong mga prutas na ito, ang siya talagang isa sa mga pinanggagalingan ng vitamins, minerals, na kailangan ng katawan natin para gumana ito, para magtrabaho, para mag-repair ng mga sira ng ating tissue, cells, at saka mga organs natin. Kaya, nagkakasakit kasi ang tao kapag hindi siya nare-repair, no? Yan, kung baga mapag-aaralan natin yan sa susunod, no? Kaya kailangan eat more potassium-rich foods or fiber-rich food. Lose weight, yan. Unang-una talaga, no? Pati ngayon sa mga tinatawag na yung merong apnea, yung sa pag natutulog tapos Sleep apnea. yung sleep apnea, 'di ba? Yung mga humaharok na ganyan. Madalas yung humihilik na napakalakas na akala mo mamamatay na kasi. May ganun. Tapos titigil. Nakakatakot, ano? Di ba? Pero Ate Bod, bakit nga ba? Madalas talaga sa mga humihilig ay mga lalaki, pansin ko lang. May babae din. Pero hindi madalas. Hindi madalas yung babae. Pero Kasi pag tayo... lalaki, malakas pati, no? Nire-regla kasi tayo. Sila kasi wala hindi silang nire-regla. palabas. So, totoo ba na dahil maraming stress ang mga lalaki? Pwede din. Humihilig? Pwede din. Si JL ba? Nahilig ka ba, JL? Hindi niya alam yun. Hindi sinasabi sa'yo na nahilig ka? Hindi mo alam? Hindi niya alam yung hilik? Ano ba? Nahilig ka rin minsan? Pagpagod daw. Kasi marami nagsasabi na kapag daw humihilig ang isang tao ay merong underlying na mga physical or condition or sakit. Oo, Kaya totoo dapat yun. nagpapacheck up tayo. Yan, yung mga sleep apnea. So, ang madalas sa mga malalaki ang katawan ay nagkakaroon, madalas sila ng sleep apnea, no? So, ang talagang unang-unang advice is to lose weight, no? Bawasan talaga ang timbang. Sabi nga nung isang pastor natin, kung gusto mo daw humaba ang buhay mo, pagka nagugutom ka, pag kumakain ka, tumigil ka ng gutom ka pa.
kapag gusto mong tawag dito, pagka gigising ka, yung inaantok ka pa. Gigising ka na. Yun. At kung marami ka pang gustong sabihin, ititikom mo ang bibig mo. Ang hirap naman nun. Yun daw, pampahaba daw yun ang buhay. Kasi diba, yung mga tao hindi tumitigil hambang sabi, pagka nagandasukan na, doon lang titigil sa pagkain. So, hindi ko na kaya, nasusukan na ako sa busog. Hindi tayo nasa-satisfied. Ganon, yun daw talaga. So, at temperance naman temperance nga talaga yun, no? So, yun, tsaka yung ating weight, anong tawag dito? Bilbil, ano ba? Hindi yung waistline, no? Yung waistline natin yan, check natin yan. Ano ba ang tama? Dapat ba 24? Oo, ganyan. Kasi dati, ang 36? waistline ko, 22 lang eh. Ako 23 ngayon, 26 na. Aray ko. Ako, umabot na rin ako ngayon ng 28 or 27. Yan, ganyan. Yan ang waistline ko. Pero pagka, ewan ko ba, parang meron akong, yung, ano nga tawag doon, yung automatic na siya. Pag tumingin ako sa salamin, o kaya batiin mo ko, tumataba ka, biglang mangangayayat ako. May ganun pala, pag automatic na tumataba, puting ko sa salamin, payat na ako. Magic. Oo, ganun. Kaya naiinis ako pag binabati ako, tumataba ako kasi bumabalik sana yung brain ko na, oy, tumataba, payat na uli. Ano ba yan? Usog? Hindi tayo naiwala sa usog na usog daw. Kaya yun, hindi talaga ako tumaba ng as in. Pag buntis lang ako, sakala ako tumataba. Kasi nga, nakakain ko yung mga gusto ko, yan. Hindi ako masyadong nagtatrabaho. Alam mo yun, parang senyorita ka kasi pag buntis ka, di ba? Baby ka, may hormonal imbalance kasi tayo kapag tayo Ako din nga, sobrang payat ng braso ko, parang yung tiyan ko lang malaki. Nabubuli nga ako na estudyante. Teacher, tongpe, tong-tong Ibig sabihin, ang laki ng tiyan mo na kailangan ako mag-exercise din, to keep our body in shape. Kasi hindi lang naman natin pinapanatili yung figure natin. The reason why we have to exercise, kasi kailangan tayo mag-maintain ng ating weight. Kasi parang nagre-lecture tayo ng kalusugan. Mas malaki pa yung tiyan ko sa breast ko. Mas malaki pa, kaya malaki pa yung imbalance yung ating katawan, so kailangan tayo mag-exercise talaga, lalo na kung we're not getting any younger. Sa mga kadalagahan, walang problema, may mga chance pa silang medyo mag-diet, mag-gym, pero tayo kasi mga tumatanda na, sa mga nakikinig dyan, pang nag-turn 40s na tayo, mabagal na po ang ating metabolism. So, kailangan galaw-galaw din. Pag naglalak na daw yung mga joints natin, Ate Bot, kailangan tayo mag-practice at mag-exercise. Mag-exercise talaga. Tsaka, makakatulong din yung pagkain, yung klase ng pagkain sa metabolism natin. Yung avocado, tsaka buko, yan, makakatulong yan para bumilis yung metabolism natin. Yan, mga paborito ko yan. Bibili tayo avocado, lalagyan natin ng gatas, lalagyan natin ng asukal. Bibili tayo ng buko, fresh na fresh. Pagdating sabay, lalagyan na naman ng ibap. Lalagyan na naman ng asukal. Pwede po ba fresh na lang? May Huwag yun ang haluan. Yan. Yun na lang kung anong binili yung buko. Yun na yun, inumin ninyo. Oo naman. Alam nyo ba, yung avocado, napakalinamnam yan. Pag walang asukal, walang additives. Pag yun mismo, yun lang. Pag kinain mo, ay nako, para ka nasa heaven, nasa cloud 9. Ini-imagine mo, merong gatas. May asukal. Tama, o natatawa sila, di ba? So, iiwan na nga tayo dun manood na tayo ng mukbang na merong gatas at asots. Kainin natin yung ating avocado na yun. Subukan nyo lang. Subukan nyo. Yung fresh pa, tapos diretso bukas, tapos kain na agad. Tapos namnamin nyo, ang sarap kaya ng lasa niya. Malalaman mo yung talagang lasa niya. Tapos pag kumain ka ng, ano nga bang tawag doon? Ay, nakalimutan ko na tuloy. Yung nakabalot na pagkain. Suman? Hindi. Yung may mga salad, tapos, di ba? Ano nga ba yun? Salad kulay dilaw na ano nga bang restaurant yun? Wendy's hindi. Army Navy, di ba? Hindi pa ako nakapunta ron. Ay naku, ang sarap nung doon na, kasi pag sanay ka. Burger, ano bang klaseng restaurant yun? Puro burger ba? Hindi burger. Meron siya yung, ano nga man tawag doon? Burrito. Burrito. Ayun, itry mo yung burrito nila. Sige nga. Meron yung avocado.
Oo. Alam mo, pag Vegetarian kumakain ako nun, inaabangan ko yung avocado. Kasi matitikman mo talaga siya. Pag sanay ka na yung avocado lang, yung kinakain mo walang ibang additives, walang asukal, walang... Kasi pagka kumain ka ng mga ganong klase ng pagkain, ma-appreciate mo siya. 'Di ba? Yan. At saka yung buko, napakasarap kaya yung buko lang. Yes, ang sarap ng sabaw lang. Tsaka Ang linamnam talaga niya. So yun sunod naman, stop drinking alcohol and quit smoking. Talagang dapat tigilan na itong mga ito, no? Kasi nakakadagdag yan sa dopamine hit, 'di ba? Kaya hindi makatigil no? Ng paninigarilyo at pag-inom ng alak kasi hinahanap-hanap yung dopamine hit. But same as pag-inom ng kape, 'di ba? Nanginginig sila pag may withdrawal, nanginginig sila, no? Kasi nga addiction kasi, 'yun ang nangyayari dito. Pero sa tulong ng Panginoon, makakaya mo na yang iwasan, no? I-guide ka ng Panginoon, aalisin ng Panginoon yung panlasa mo sa mga ganyan. Ayan, pang-anim, learn to manage stress. Alam nyo ba, ang pag-manage, nung dati na dumating din ako sa point na na-depress ako, no? As in, ayaw ko makakita ng tao. Ganun. Nandun lang ako sa room ko. Pero alam nyo ginawa ko, nagbasa ako ng maraming libro. Yun ang naka-manage ng stress ko. Nakaalis ng problema ko. Ay, syempre, unang-una, prayer, di ba? At pakikipag-usap sa Diyos. Kasama sa mga librong binasa ko, yung Bible. At saka yung Spirit of Prophecy. Kaya doon ako natuto. Nalaman ko na, ganito pala. Talagang totoo na may ganito mga tao, dumadaan tayo sa ganito. Kasi, sa pagbabasa mo, lumalawak yung iyong knowledge na ibinibigay din naman ng Panginoon, mas maganda kayang gumawa. Halimbawa, kaya ako na-encourage na mag-vegetarian kasi mas naintindihan ko na yung ganito pala ang ginagawa niya sa katawan ko. Unlike pag, sige mag-vegetarian ako pero hindi mo alam kung bakit. Mas mahirap yon, di ba? So, mas maganda, kung na-stress tayo, i-manage natin to through pagbabasa ng libro, ng Bible, nang mag-exercise ka, magpahangin ka. Ayan, gawin mo yung new start. Madaling ma-manage yung stress natin. Ayan. Okay, so Ate Bot, napakaganda ng topic pero wala pala tayong oras, no? Sa susunod na lang. Siguro baka pwede itong madugtungan pero ngayong hapon po ay babasa po muna tayo ng ating mga live viewers. Okay, wag po kayong magtanong sa akin kay Ate Bot lang. Okay, so anyway, ayan po, tingnan natin ang mga live viewers bago po tayo magbigay ng closing remarks si Ate Bot at closing prayer po. Sabi daw po dito si Brother Bong Cleopas, magandang hapon po sa iyo. Good afternoon, brother. At andito rin po si I love you. Ang ganda naman ng I love you. You love me. Maganda po ba fish oil sa may high blood? Ayan, Ate Bot, pakisagot ka muna yan. Fish oil. Maganda ba sa high blood? Ayan. Actually, sabi nila, maganda daw yung fish oil. Pero, ang kinukuha mo lang naman kasi talaga sa fish oil, yung omega-3. Ano pa rin siya animal-based pa rin siya. So, hindi natin alam yung minsan may mga tao may allergy sa mga seafood, no? Sa mga isda. So, hindi mo rin masasabi. At saka yung pinanggalingan niyan, no? Madalas pati sa mga fish oil is galing sa shark, no? So, hindi maganda. Kaya, ang pinakamaganda mong alternative for omega-3. Kasi, kaya inaano nila yung fish oil kasi, kahit lagay mo sa ref, hindi siya tumitigas. Yan. Yun yung ibig sabihin. Akala nila. Kasi mataas ang omega-3 niya. Kaya ganon. So, ang pinakamagandang source na kuhanan mo ay yung flaxseed or yung chia seeds, no? Mataas ang kanilang omega-3. Yan po. Yes, actually, diniscuss din yan ng mga doktor na yung oil nga po ng fish ay hindi rin masyado maganda sa katawan, lalo kung sobra. Kaya kapag may high blood ka na, pinapaiwas na tayo kumain ng mga taba ng isda. And then, meron pa po dito, sabi po ni I love you ulit. Every year, check up, ECG, blood chem, whole abdomen, ultra yan. Napakaganda yan, And then, sabi ni mama mo, good PM sa us. Okay, good afternoon po, mami. And then, galing din po kay Joylyn Tuyak.
Ang waistline niya daw dati, shout out dating 23, ngayon 38. Ay, joke naman yan, sister. Parang 38, parang hindi naman, 27 lang. And then, sabi po ni Maria Delia Banyadera Barnedo, bitin po ba? Opo, bitin yung ating isang oras. Kaso, magagalit ang ating mga susunod na mga host sa ating programs. Kaya wala na po tayong enough time. So, ngayong hapon po ay bibigyan po tayo ng closing remarks ni Ate Bot kung paano natin mapapanatili na malusog tayo at makakaiwas sa hypertension. Ayan, alalahanin po natin mga kapatid na itong katawan natin, hindi to atin, ito ay kay Jesus na. Kaya, alagaan natin, ingatan natin at hindi nagkulang ang Diyos sa atin para sabihan tayo, para i-provide tayo ng lahat ng nating needs, di ba? At meron talagang alternative, Meron kang mapipili, maraming choices mga kapatid, para mas lalo tayong mag-enjoy sa ating kinakain o sa ating lifestyle at ganun din, maging blessing tayo sa ating kapwa. Kasi kung healthy tayo, madali tayong makapaglingkod. Sabi nga, pag ang tao ay nag-serve sa kapwa niya, parang kagaya ng Diyos, na ang Diyos ay nagsiserve sa atin, Hindi nyo ba alam yon? Na ang Diyos talaga ang pinanggagalingan ng lahat nating pangangailangan, ang buhay natin, kung bakit tayo nandito ngayon, nagla-live, dahil yan sa kagustuhan ng Panginoon, Kaya tayo ay dapat ibigay natin ang lahat sa Panginoon, At kung may mga addiction tayo, isurrender natin yan sa Diyos. At siya ang tutulong sa atin para ma-overcome natin yun, mga kaibigan, mga kapatid. At itong hypertension, maiwasan natin. Kasi ayaw din naman talaga ng Panginoon na tayo mapahamak, di ba? Gusto nga niya mahaba ang buhay natin, kaya nga magbibigay siya ng everlasting life, Yes. di ba? So, mga kapatid at mga kaibigan, alagaan po natin ang ating katawan at yan, marami pong mga information para nating maalagaan ang ating pangangatawan at give glory to our Maker. Okay, so babati na po ako para po sa ating closing. So, good afternoon po kina Mami at Daddy, dyan kay Amber at kay Kyle. So, nawa ay patuloy kayong sumubaybay sa ating programa. Gayun na rin po, binabati ko rin po sina Jennifer Albiela. So, good afternoon sa'yo, pati kay Mami, ganoon rin po kay Arya. And then, binabati ko rin po dyan si Kuya Dave sa San Pablo, kasama po na kanyang buong pamilya. So, good afternoon. So, before po tayo mag-closing prayer, ay babati po muli si Ate Boss ngayong hapon. Thank you, Ma. Na-enjoy namin yung food. Thank you sa yung treat, Yan, pagtitreat sa amin, sa us, at pagsusupport. Ayan. Nagpapasalamat ang aking mga kasamahan sa inyo na nagmamahal sa amin. Ganon din si Ate Ruth. May pangako yan. Hi, Ate Ruth. May pangako ka sa amin, di ba? Ayan. Thank you, Ate. At ganon din ang aking mga kasamahan dito, sina John Lloyd, si Leona, at ganun din si Serena, si Alexis, ayan. At ang mga nakahiga dito, kasamahan namin, ayan, naghihintay ng kanilang segment, ayan. At salamat sa inyong pagsuporta sa aming mga online viewers, napakabuti ninyo at kami ay sinusuportahan ninyo. Kami ay naririto hanggat kayo'y naririyan. Salamat. Amen. Okay, before we have our closing prayer, pahabol na lang po kay Maria Delia Banyadera. So sabi niyo po, salamat sa mga paalala. God bless po. God bless din po sa iyo, sister. At nawa patuloy po kayong sumubaybay sa ating programa. Ay binabati ko po ang aking anak na nagsusulat-sulat. Good afternoon sa iyo, Alexis Di Camacho Jr. Okay, so mga kasama ko ngayong hapon, tayo po sama-samang yumuko para po sa ating closing prayer. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Muli na naman naming naitaas ang iyong banal na pangalan. Nawa ang itong mga programa na aming na taguyod sa maghapon na ito ay magbigay po ng kalinuwagan at ganoon na rin po ng kaalaman sa bawat isa. Ingatan nawa namin, Panginoon, ang templo na ipinagkaloob niyo po sa amin upang sa ganoon, magamit naman po namin ito sa pagtatapos ng inyong gawain. Nawa ay ma-share po namin ang mga pagpapala ng pag-ibig, ng kalusugan at lalo na po sa mga kaibigan namin na wala pa po sa pananampalataya. Patawarin po nawa ang aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito lang po ang may hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen.
I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as